Ang mga kagrupo daw ni Pugong Biyahero ay kumuha ng kanyang pinadalang isang karton ng balikbayan box. Ang balikbayan box daw na iyon ay para sana sa mga katutubong mga bata na tinutulungan ni Pugong Biyahero. Kahit ilang beses na raw niyang tinatanong si Pugong Biyahero at mga kasamahan nito kung dumating na ba ang kanyang pinadala, ang sagot lang nila ay hindi. Si Madam. So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel. So, for today's video ay panonoorin natin itong video about nga doon sa bardagulan ni Pugong Biyahero at ng sponsor niya na si Ma'am Beth. Ang context daw nito ay something about sa package na ipinadara daw nitong sponsor na hindi daw dumating doon sa mismong gusto niyang padalhan. So, something like that. So, i-deep dive pa natin itong usaping ito kung ano nga ba yung dahilan ng kanilang bardagulan or kanilang issue ngayon between Pugong Biyahero na charity vlogger at kay Ma'am Beth na isang sponsor. So, bago natin simulan, Raymond the Narrator, supportahan nyo yan. Tapos yun, kung trip nyo naman ang mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, syempre wag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoicy. So, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Again, ang title ng video ito, siya ang sponsor ni Pugong Biyahero na tinawag silang manggagamit ng mahihirap at magnanakaw ng package. Aruy, ang serious ng akusasyong yun. So, simula. Natin ginagamit lang naman ninyo ang mga tao na nakapaligid yung kabangmangan ng mga katutubo na ang iba, Noray. Agad. Isang sponsor ni Pugong Biyahero ang galit na galit at inakusahan ang mga kasamahan niya na magnanakaw at manggagamit ng mga mahihirap nating kababayan. Siya si Ma'am Beth Mercadal, isang Filipinong online seller na nakatira sa Virginia Beach, Virginia. Ang sabi ni Ma'am Virginia, ang mga kagrupo daw ni Pugong Biyahero ay kumuha ng kanyang pinadalang isang karton ng balikbayan box. Ang balikbayan box daw na iyon ay para sana sa mga katutubong mga bata na tinutulungan ni Pugong Biyahero. Kahit ilang beses na raw niyang tinatanong si Pugong Biyahero at mga kasamahan nito kung dumating na ba ang kanyang pinadala, ang sagot lang nila ay hindi. Si Madam. Parang siya about nga doon sa package niya na sinubukan niya daw mag-connect kung naiparating niya ba. Tapos yun parang hindi niya ata nakuha yung sagot. Kaya naman dito na siya nag-uuminit sa social media. So ayun, panoorin pa natin. Padaw. Hanggang sa nakita niya raw ang kasamahan ni Pugong Biyahero na si Mang Eli na namigay galing sa isang balikbayan box. Sa tingin Ma'am Beth, ang ibang gamit na binigay nila ay galing sa balikbayan box na kanyang pinadala. At binigay umano ang kanyang mga pinadala sa mga taong hindi naman karapat-dapat dahil ang gusto niya sana ay sa mga katutubong mga bata lang ito ibigay ngunit hindi yun nangyari. Narito ang kanyang live video sa kanyang FB account, panoorin natin. Sabi na nga ba, so ang context nga nito nagpadala nga siya tapos yun nakita niya. Ewan ko lang kung totoo pero yun panoorin pa natin. Hindi ako pwede magkamali dahil nakausap ko mismo twice na January 21 or 22 naka-record Tumawag ako sa tapos the other night, hindi kagabi, the other gabi. Ano tayo ngayon? Kami dito ngayon is Sunday evening. Tinawagan ko ulit dahil nga ang tagal nga pa sumagot nila Dalawang team ang tinawagan ko. Ito lang palaala lang sa mga tawag nito? Sakit ng ilong Palaala lang sa katulad ko na madali rin ako. Parang lang pala. Yung ilong niya is parang runny nose or irritable. Magbigay kahit ang dami nating tinutulungan. Di naman ako na may nangungupit. But of course, mayroon talagang kumukuha. Pinadala ko ito September 19. Hinatid ito ng asawa ko doon mismo sa opisina ng LBC. Mostly ng LBC dito, kakilala namin dahil ang liit lang ng Virginia Beach. At saka ang tagal ko na mula nasa Middle East ako, more than 30 years ko nang ginamit ang LBC. Sana kung wala tayong resibo. Kaya nga andito yung, kasi ito may nakakuha na, kaya pwede ko na ipakita sa inyo. Ito yung invoice number, kung tatawag kayo sa 1-800 or tatawag kayo sa, meron naman silang free, matawagan mo sila ng, yung sa kahon, kahit naka sa Pilipinas, libre lang yan. So ito yung ID number or invoice number. So may resibo pala talaga siya guys. So parang valid din talaga yung claim niya Actually, need nating pakinggan yung dalawang sides dito kasi syempre para fair naman sila, di ba? Baka next time or ewan ko kung anong video to, kay Ma'am Beth lang ba to or pati na rin yung side ni Pugong Biyahero dito. Pero yun, panoorin natin. Yung tawagan, ayan 11666-36734545. So pangalawa, December, tumawag ako kasi sabi ko Davao naman yan, saka maaga ko pinadala. Mostly may cut off yan sila pag Visayas, ganyan. May cut off yan sila kung sino magpadala. Sa akin lang masama ang loob ko. Good evening. Nag-report ako. This time na nakita ko, it was August. Nasa pa ako noon
after nagbakasyon ako noon, or before nagbakasyon ako, basta August ko sila nakita. Unang nakita ko yung Pugong Biyahero, August of 2023, bago yata ako dumating ng Texas. Nagbakasyon ako ng Bago Texas pa ng lang, 2 weeks. August 2023. So, August, September, October, November, December, January, February. So, mga 6 months na. Diba? Nagdiretso pa ako ng Okay. Mexico. Isa akin lang mga higala, Hala. hindi na natanggap pat. Alam mo naman, sa laki ng bunganga ako, di sila matakot. Kilala na ako sa Balikbayan, di ba? Ano tayo, online sealer tayo. Nung kalakasan, di lang kay 50 parcels a month. More than pa. Sa isang linggo, twice ako nagpapadala dyan. Itong huli, kasi dito may cut-off. Maaga ko pinadala para madali. Sabi ko, the most yan, matanggap. Yun yung sa Pugong Biyahero ba? Naawa ako, although di nga dapat yun sa kanila. Dahil hindi ko kilala pa yung Pugong Biyahero back on August, nung summer. Ang kilala ko yung ibang mga yung taga Kapampangan na para ding Pugong, pero yung doon ako naantig yung kay Pugong, yung Kapampangan ng mga bata, basta yun ang una ko nakita, yung may Piking Bombay din na tinulungan ng Kalingap para yung bata yun? Or mga kalingap ba yung ibig niyang sabihin? Ewan ko. mga bata na vlogger tapos nung nakita ko kay Paul, naantig ako dahil nga sa Davao na sitwasyon, yung taga-bundok, yun Or na si taga-bundok. Virgilin. August 23 pa. Di, wala lang ako. Baka sakali sa daming Pasko kasi. Sabi ko, lang yun, natabunan. Ang nangyari, ang pagkamali lang nila, na-identify kung sino ang nag-receive. Ang nag-receive, ang ka-live-in partner ni Mang Eli. Ayan ang address nila, Davao. Di naman ako taka. Ah, My God. so parang Kung ganun pala, kapag nagpapadala ka nasa abroad ka, magpapadala ka ng package papuntang Pilipinas, bali pag na-receive na nila yun, meron ka palang kopya, or kinuha niya lang yung kopya na sino yung nakatanggap. Tapos yun, dito malaman-laman niya ang tumanggap, yung live-in partner nung Ellie, na parang membro ata din yun ng Pugong Biyahero or PB team, I don't know. Panoorin pa natin. online sealer tayo. Okay. Natris, nung una, alam ko na to, January 2nd week, di lang ako tumawag dahil gusto ko sila mismo nasa bibig nila na mag-honest. Sabi ko, disappoint ako. Sabi ko, andyan December 23, 2023, ang receiver, si Delvi Aspiras, ang pagkasabi pa, ka-live-in partner ni Mang Eli. Ito ang address ni Mang Eli. Ayan Block 16, lot 13, phase 1. Binasa talaga yung addressment. Tapos siguro si Raymond the narrator na yung nag-blurp dito. Granville Subdivision, Piquinio, Davao City, Davao del Sur. Tapos, ayan pa ha. Ayan pa yung nila, phone number nila, cellphone number nila, 09 something chupa-chupa. Sana naman, di kayo sana nagkamali na mag-cheat. Ayun. Kasi sasabihin naman talaga ng recipient, sinong naka-receive? Tinanong ko nung the other night, the same answer. Pinag-anuhan ko lang. Tumawag ako para lang talaga make it sure. Kasi iba-iba ang nakasagot dyan Sabi ko, sinong naka-receive niyan? O si Miss Delvi. Anong apelido? Kasi kang yan address yan ni Mang Eli. Ayan nga Elias. Siguro ang pinag-aanuhan niya dito, nireklamo niya dito sa team ni Pugong Biyahero ay about nga dun sa honesty, Okay. Abirelia. 'Di ba pag alam nila na pag mga balikbayan akala nila use ako ang tao. Ako mahirap man ako sa daga, hindi ako magbibigay ng hindi magagamit as much as possible. Kung magbigay ako mga brand new, yung lalo na mga bata. Wala naman akong anak na may mga luma akong mga gamit. 16 items na branded lahat yun na backpack. And you know how much backpack during Pandemic. sa ngayon? Ang mahal. Mahal. Lalo na, tapos ng eskwela, binili ko talaga yun, di ba, pag after school dito, iilan na lang tayo ang backpack dito dahil hindi na gaano mabibinta. Yung mabibili mo lang backpack na lang sa mga tindahan. Hindi Walmart yun, kahit Walmart, mahal na rin. Kasi nga, kumpleto siya may mga site. At saka may mga pangalan, brand name, pati mga deodorant. Ang last kong Bali mga bilihan, branded yon. So baka branded yung mga pinapadala niya. yung souvenir na nagpunta ako doon sa ito lang souvenir nilang tatlo, nakaabot na ng $100. Yung souvenir lang na t-shirt, Virginia Beach. Kasi tag 30 plus na yan dito, ang magagandang t-shirt ha. Souvenir lang yung tatlo, tapos magnetic nakaabot ng 100 plus. Nasa akin lahat ang resibo niyan. Hindi ka makadeny dahil since ako, pinapile ko yan
Lahat yan, nakaano yan ng monthly, ang mga resibo ko, kung anong resibo ko sa pagkain. Nakaano lahat yan. Ako ang taong sobrang magtago ng mga gamit. Sa akin naman mag-honest tayo. Kasi nung bago magpasko, umalis si Paul Viajero pamunta ng Manila, di ba? Nakikita ko dahil nanonood ako talaga sa kanila. So, avid supporter. So, solid viewer din pala siya. Kaya yun, parang siguro nagtaka siya na, uy, parang sana yung ano ko dito, men. Ba't hindi pa naipadala or bakit ganun nga yung mga nangyayari-yari, di ba? Okay. Tapos, ito si Mang Paul, sa kapitbahay nila sa Davao, namimigay siya. Tapos din, nakita ko si, hindi ako gaano followers ni Mang Ili at saka ni Pugong, yung Peking Bombay. Ah. Namimigay din siya, pero hindi pinakita ang kahon. Pero, di ko sinasabi isa sa kanila, siguro doon sa mga cartoon ko na yun, nandoon yun dahil 2 times na, as I said nga, you cannot deny it kasi may record ang, siyempre pag mag-ano sila, sa tagal ko na nga, as I said, kilala ko kung sinong manager, ilan sila, sino yung kumukuha, kilala ko yung taga-pick up ng LBC dito, imposible. Sabihin mo kasi sino yan, si Bet na Bisaya, kilala ko din, maliit lang ang Virginia Beach. Hindi nakakilala sa akin dyan dahil Diyos ko, as I said nga, nung kalakasan pa, everyday twice ako nagpapadala So, dyan. popular pala siya dyan sa Virginia. Or, yun nga, dahil nga palagi na siya nagpapadala, ay parang ano na siya, sa Bisayan, ilado yan eh. Parang known. Yun na lang, English pa rin. Known siya dun sa Virginia. Kaya yung mga taga-LBC, hindi makadinay sa kanya kung sino nga daw yung tumanggap ng package niya sana. Okay? Yan ang ano ko, Monday at saka Wednesday or Monday or Friday noon. Yun ang ano ko. Sa akin lang naman, mag-honest tayo. Lalo na, pinaghirapan ko, as I said, yung souvenir na lang para sana kila Paul, yung Madam Mula. 3 nga lang binili ko, sabi ko, kaya ako nagdagdag ng mga magnetic noon, may biscuits pa or may Tylenol pa nga ako dahil simple pag masakit ang ulo na intindihan ko. Naawa ako talaga although di ko sila nakilala. Kung alam ko lang, hindi na ako. Kasi ang una ko talagang tinawag, yung mga bata na, yung may hitsura eh. Sino ba yung, basta mag-name it, nga taga Kapampangan yan. Sila yung mag-ama na vlogger, siya ang una kong tinawagan na meron ako ipadala. Kaya lang naantig talaga kasi ayaw sumagot agad ni Pugong Biyahero. Ang tagal sumagot, sabi ko. Siguro Nasaan na dahil yung ano din kasi yan si Pugong Biyahero, sobrang busy na tao or yung number niya nga, sobrang dami ding tumatawag dyan. Kaya siguro matagal din yung pagkasagot. Pwera na lang siguro kung doon ka magchat-chat sa Facebook niya tapos isinin niya lang, 'di ba? Or yun nga, sobrang hirap din kasi mag-message sa Facebook o sa Messenger ng account ni Pugong Biyahero kasi sobrang dami din na tao na magre-reach sa kanya, 'di ba? Okay, panoorin pa natin, man. nagpadala ako, wala akong address. Ang tagal, halo na ngayon, ang tagal sumagot. Nung isang gabi, panay na siya nagpadala ng short video na ganito, ganyan. Inaamin naman yan na meron daw confirmation. Of course, may confirmation kayo. Business yan eh. Di naman pwedeng i-deliver ng LBC na wala yung confirmation. May confirmation yan, may receiver yan, may time yan kung kailan nakatatak. Come on, guys. At saka sa akin lang, yumaman naman kayo, Mr. Pugong eh. Huwag tayo magpahipokrito, di ba? Ordinaryo lang kayo, ang ganda nga ng bahay ninyo, mga ano ninyo mga doon sa Laguna. Dahil yan sa nakakaawa-awa na mga kalagayan ng katutubo. Boom. Mag-honest tayo, huwag tayo maghipokrita. So ayun, nabira na yung pagka poverty P yung issue na yun. So parang yun din yung side na binabanata na ngayon ni Ma'am Beth. Okay. Wala yung mga vlogger. Oo, kung wala kayo, hindi namin alam, appreciated kami. Pero sana, hindi naman ninyo pera yung pinaghirapan na rin sa amin. Tingnan ninyo ang lalaki ng mga bahay ninyo, ilan ang bahay mo. Mr. Paul, kahit nga si Mang Tili. Siyempre, maghirap kayo talaga dahil hindi naman kayo pag-akyat lang ng bundok, may sakyan na naman kayo. Although, mahirap din ang daan. Naintindihan ko yan. Pero mas madali yan na pera dahil milyon-milyon ang nakita ninyo. O ngayon, nasaan na nga ngayon? Okay lang sana kung hindi ko pinaghirapan. Isipin mo, nung nakita ko kayo, 3 weeks ko pa lang kayo napanood or 2 weeks, pinadala ko na agad ang nagpunta ako ng iba-ibang Ilan tindahan. kaya or magkano kaya yung value ng ng package? Pero yun nga, siguro yung damage dito kay Beth ay parang yun nga yung trust niya daw na nawala. So ayun. Okay, so baka nga side lang to ni Ma'am Beth So baka next time panoorin din natin yung side ni Pugong Biyahero patungkol dito para naman may din kayo, 'di ba? Or tayo, meron tayong
learnings. Punta ako ng mga loob ng base para makabili ako ng bag, tapos dito may resibo pa ako pati yung mga deodorant. Alam mo yung mga na lang, yung mga antiperspirant, dahil ilang dosina yun nabili ko, parang 2 dozen. Basta yung huli ko doon na dito malapit sa amin na tindahan, naka over $100 ako, plus yung dalawang resibo pala yan 200 na mahigit. Tapos pumunta ako ng Lidl dahil ako ng mga biscuits. Candy lang ang wala kasi punong-puno na. Sabi ko, di mo lang naisip. Honestly lang, mahina ng $500 ang laman noon. Tapos 110 kasi Mahina extra. ng $500. So, yung $500, pag i-convert yan into Philippine money, ay more than 25,000 pesos yan, guys. So, hint lang. Malaki din. Jumbo box. Isipin mo naman, sana doon na lang ako At saka una pa, nung hindi sumagot siya, sabi ko, doon nga yung taga Kapampangan, yung mag-ama, yung sino ba yun? Yung may tsura din yung bata, may asawa na rin, at saka yung totoong Peking Bombay. Doon ko talaga sana ibigay. Kaya lang sabi ko, kasi namimigay din sila ng bahay, pero di ba, talaga na lang para lang antig kami. Siyempre, sino pang Pilipino na hindi maantig sa kalagayan nila? First time in my life nakakita ng ganun na tagpi-tagpi ang bahay nila ng dahon. Kahit anong hirap natin, kahit kami mahirap sa Cebu, wala naman tagpi-tagpi na dahon. Taga Cebu pala si Ma'am Beth. Okay. Mga plastic lang, mga kumot o sako ang dinidingding. Siyempre maantig ka, umiyak ako honestly. Kahit nga si doktora sa California, binigyan yung magkapatid na ulila 5 isa. Pero at least sabi ko, sana binigay ko na lang $100 lang para hindi masakit. Yung sa akin, bulto ko talaga binigay kasi sabi ko, wag na ang cash. Kasi hindi ko pa kayo kilala. Hindi ko alam kung, sa dami kasi ninyong mag-receive kay Mang Eli. Kaya daw, gustuhin niya magpadala ng cash, di niya magagawa kasi parang that time, wala pa siyang gaanong tiwala, di ba? Kaya naisipan niya, package na lang para direct talaga na mapunta sa gusto niyang padalhan. Gaya nga nung package niya daw na ipapadala niya sana doon sa yung specific na tao na gusto niyang padalhan. Sobrang nalungkot siya kasi hindi nga daw dumating sa taong yun. Okay, I think valid naman din yung niya dito ni Ma'am Beth, na argument niya about nga doon sa package niya na hindi nga dumating, which is intended sana doon sa tao na gusto niya. Pero yun, since di pa naman din natin narinig yung side mismo ni Pugong Biyahero dito, so tignan na lang natin kung sino nga ba yung mas matimbang sa dalawa, di ba? Tuloy. Doon ninyo binabangsak sa Davao. Kaso lang, ng Pasko, siguro, nagsabi ka na, kumuha ka, mamigay ka doon sa inyo. Kaso lang, nagkamali lang sila sa akin dahil hindi nila na-notify. Inaano nila, I don't think so na nakalimutan niya. Talagang sadya yun. Imposible yun. Kung hindi mong item, siyempre isusulat mo yun dahil hindi tanga din yung mga recipient, katulad ko na. Nasaan yung padala ni Mami Beth? Lagi ko pa nga kayo inaano, di ba pinadala ko pa, buti na lang may kopya pa ako sa video kung anong mga items. Yung mga damit-damit nga nakasama pa yung, kaunti lang yung damit, pinailalim ko. Kasi puno na, kasi bulky yung mga bag kasi kulang-kulang 20 na nga yun. Tapos yung mga deodorant, mga sabon, mga shampoo, para sana sa isang bata, sabi ko nga, kung nakausap ko kayo, isang bata, isang toothbrush, isang toothpaste, sa isang isang bata, para meron sila, alam nila kung paano gumamit ng deodorant, mga sabon, kinukumpleto ko yan. Ganyan ako magbigay kahit sa amin, ipakita ko noon yung mga pinamigay ko sa amin. Bali, full package daw pala siya magbigay, guys. Kumpleto yun. Hinihingi ko ni Jinjin, ikaw na lang ang bumili ng local na shoes. Na-disappoint talaga ako dahil malaki yun Ngayon ako namimigay talaga na halos bago. Namimili pa ako ng dito sa thrift store ng mga American Salvation na mga damit. Kasi wala naman akong bata. Tapos yung ibang jacket, kasi maliit si AJ, binigay ko pa. Ang bago nun, nakita mo nga yung kopya na yun, mga talaga, may tatak talaga. Kaya sabi ko, ay good morning, hindi, sumama lang ang loob ko. Ang daming naghihirap din sa amin sa Tudela, lalo na mga kamag-anak ko rin sa baryo-baryo, mga distant relatives, sana doon ko na lang binigay. Isipin mo yung laman lang, hindi lang kay $500. Magkano ng $500? 27,000 na yun. Kasi nga yung items na lang na akala ninyo, yung pag magpadala ka lang ng mga t-shirt, magkano na yung souvenir ha? Pag naka sa malaking city, yung mga lugo-lugo na yan, mahal yung mga t-shirt ha. Mga 30 plus na rin yun. So ayun, na-flex pa dito ni Ma'am Beth, kung gaano nga ka-expensive yung mga ipinadala niya. Which is yun daw yung source of disappointment niya. Na yun nga, hindi nga naipadala dun sa tao. So ewan ko kung meron or siguro meron ng side si Pugong Biyahero nito, comment na lang kayo sa baba ng link if ever meron man para mapanood ko, or magda-dive na lang din ako sa social media ni Pugong Biyahero para next time, yun naman din yung panoorin natin para timbangin natin, di ba? Para lang tayong dito, nanonood lang na viewers. Viewers na nga, nanonood pa. Tuloy. Gulo.
tatlo ang binigay ko doon. Sabi ko, ouch, kasama naka 100 plus na nga ako, parang 110, 120. Yung mga roll on na yun, ganun din, 160 na bili ko dyan sa dito itong isang tindahan. Hindi kasama backpack. Kaya ilang beses ko yung pinag-anuhan, balik-balik ako dahil sabi ko hanggang mga 200, 300 ang budget ko na nagsobra, hindi pa kasama ang padala. Di sana nagpadala na lang ako pareha ni doktora na nagpadala siya ng $100, natanggap nung ayun na nga, mga katutubo din dahil nawala na silang tatay-nanay, namatay. Ganun na lang sana. Sa akin lang naman, mahirap talaga kahit basta pag lumalaki yung mga receiver, may temptation na siguro pagbukas nila, kung sinong nakabukas noon, puro to mga brand new, mga gamit, mga personal hygiene, tapos yung mga bag. Hindi ko sinasabing tinatago ninyo, so siyempre pinipili lang ninyo kung sinong bigyan na hindi naman talaga para sa kapitbahay ninyo yan. Why I should have to give for sa kapitbahay na mayayaman naman yan? Ipamigay ko na lang, di ba? Namimigay ba nga ako ng mga... Okay. So actually, itong part na to, parang ni Ma'am Beth dito na, I don't know kung meron na nga bang, nakita siya na yung package niya nga ay nagamit nga sa ibang tao or sa mga kapitbahay lang Kasi parang yun nga yung source of niya na pinanggagalitan niya or nanggagalaiti siya about dito na bakit nyo ibibigay yan sa kapitbahay nyo? Gusto ko sa mga katutubo nyo yan ibigay. Kasi yung mga kapitbahay nyo may kaya naman yan, di ba? So, ewan ko lang kung meron nga ba siyang proof na, or kayo, can you say na tama ba yung claim niya na ipinadala nga dun sa kapitbahay? Pero, yun nga, sabi niya naman na napunta nga daw dun kay yung sa asawa daw or ka-live-in partner daw ni Ellie na yun daw yung nag-claim. So, baka yun yung basis niya, So, kung totoo man na ganun nga nangyari na ipinadala nga sa kapitbahay, sobrang sad nun. Pero, kasi na-break yung tiwala ng tao Pero, ewan ko lang kung ano talaga yung tunay. Kasi, parang side lang to ni Ma'am Beth So, baka next time, panoorin natin yung side ni Pugong Biyahero, di ba? Mga groceries kung sinong nanalo ng bago magpasko. Inuuna ko, kaya September ko inuuna kasi pool. Dahil para sa kababata, umiyak talaga ako honestly nung nanonood ako dito. Kasi hindi ko inisip na, may mga bahay pa palang ganito. Never ko nakita yan sa tanang buhay ko. Sabi ko, mahirap man kami noon nasa Sikanti, pero hindi namin naranasan na tagpi-tagpi ang mga kapitbahay namin at saka kahit sa amin noon. Kaya doon ako naantig. Sana naman, huwag ninyo i-deny na, wala talaga, tapos sabihin mo, may nga dito na... may Duminay pala. May Duminay ba? Okay. Yan yung aalamin natin later. Dadalhan daw sila ng ng sabi ni Paul. Natural, mayroon ka talagang dahil hindi ninyo madidinay. Dahil recorded yan. 2 times na ako. January 2nd week, tumawag ako. Tahimik lang ang zipper ko, nagsabi lang ako. Di ako nagsalita. Sabi ko sa inyo, na-receive na ba ninyo? Kasi ang tagal na noon Ang alam ko 3 months lang. Kasi hindi pa yung mga around October, hindi na ninyo ma-receive yan. Ayun pala, December 23. The other night, Sunday, tumawag ulit ako. It was 2 o'clock in the morning here, past 2 o'clock. Sabi ko, shit. Sabihin lang ninyo, wala talaga ako ma'am nakikita. Talagang walang nakikita dahil hindi ini-record. Sadya talagang hindi ini-record, lalo na wala si Pugong Biyahero. Yun lang ang sabihin natin. Plus, pagbukas ninyo, magaganda ang items. Tapos mga jacket ng anak ko na slightly used lang. Kasi iniwan na nga niya dahil hindi pwede ang anak ko nga magamit ng mga dinala ng anak ko nung December dito ang mga gamit niya. Kasi hindi siya pwede sa dormitory nila, limited. So may dinayan palang nangyayari. Ouch. Totoo kaya yun? Tapos, yung mga pulo, mga damit-damit, binili ko na lang yun. Pero magaganda, di ba sa thrift store sa States, magaganda. Pero mahal pa yan dito may tag $10 din na mga pulo-pulo, mga damit. Sabi ko nga, ang mahal naman pala nito. Sabi ko nga sa isa, sabi ko, pwede ba ano ka sa akin, mag-message ka kung kailan kayong mag-sale. Kasi minsan nagsisale sila ng extra 20%, sayang din. Tapos ito nga, nagbigay ng isang box na naman ang pinsan ni Marlo. Ang gaganda ng mga toys. Hindi ko pa pinadala, din nadala na ako. Sabi ko, may mga books ako, mga religious sector na mga binili ko doon sa simbahan. Yung 5 lang, binayaran ko ng $45 na yung 5 books na about Jesus. $45, mga nasa around 2,000 plus. Mga ganyan, nandyan. Pesos. Tapos nagpadala ng isang malaking kahon naman. Hindi naman balik ba yung kahon? Malaking kahon si Arlene, yung pinsan ni Marlo. Puro kasi sabi ko, hoy, Ba't may ang brief? daming toys ng mga bata, nanubra na. Ipadala mo sa akin. Tama naman nag-ayos si Arlene. Sabi na, okay te, I'll send you my items. Iiwan na lang. I just leave it in your door. O tama naman, wala kasi akong doorbell. Akong taong hindi magpa-doorbell ng bahay. Iniwan na lang. Hindi na rin tumawag. Sabi nga ni Marlo, oy,
May ano diyan may kahon. There's somebody dropped the to is addict, kang Arlene yan. Ang gaganda pa nga eh. Parang akala mo hindi ginamit. Eh, simply dito mga bata, madali lang magsawa. Yun lang naman sa akin. Kaya nakakadala. Please lang, nag-i-import din kami. Isipin mo yun ha, let's say mga $500, mga 28,000 na rin yun kung tutuusin. Ang laking bagay na yun. Sana pinamigay ko na lang ng bigas sa amin. Dahil ang bigas ngayon, di ba, mga almost 3,000. Sa tag 5 sako, ang dami ko na Sobrang naibigay. discouraged din talaga niya, no? Grabe, kung totoo man yun, guys, na yun nga, yung package hindi na iparating, ano, I think valid naman din yung ano niya, argument na niya. Pero meron kasi akong nakikita din sa social media kasi yung issue na to parang lumaki na ng lumaki eh. 'Di ba? Kaya yun yung pangit na dun sa mga future videos na siguro. Kasi parang dito nagsimula ang lahat, 'di ba? Tuloy pa nga. Honest lang. Kaya hindi na mangyari, magbigay pa ako. Idiretso ko na lang sa amin, mas marami kahit ang iba hindi. Mga ungrateful kasi, kaya nga sabi ko, hindi na ako gaano bibigay. Kasi bigyan mo lang, para lang thank you, para bang wala. Yung magpadala ka ng sinong nanalo. Akala nila yung laman lang ng balikbayan, parang worst lang ng $50 o $60. Diyos ko, din nila alam magkano na yung padala mo dito. Mahal ha? Kaya nga binabalik-bayan box ko kasi mas mura-mura kaysa kung ipadala ko yung weight na yan ng mga around 60 or 80 kilos. Hala ka, hindi kay 20,000 pesos ang bayad noon dahil mahal ang LBC Express. Kasi kaya, sana ganun eh. Tsaka hindi ako namimigay talaga ng mga punit-punit, nahihiya ako eh. Kaya nga yung mga personal kong mga sapatos, talagang mga bungga pa talaga pinadala ko sa inyo yan. Hindi pa madumi. Ayaw ko ng ganun eh. Hindi naman porket namimigay ka para lang binibigyan mo parang tae eh. Pag namimigay ako, mga jacket ko, mga maganda pa, mga t-shirt, mga ganito pang hitsura, yung pwede pang mapanlakad ninyo, never ako magbibigay ng mga punit-punit ha, never. Mostly binibigay ko mga brand new pa o mga paninda ko. So yun lang naman yung side ni so kabila pala yun. Akala ko meron ding side si Pugong Biyahero doon. Pero yun malinaw naman siguro sa inyo kung ano yung pinutukan ng galit nitong si Miss Sponsor na about nga dito. So since nasa episode 1 pa tayo, so parang hindi natin yung opinion niya dito or iti-take natin siya as okay, kung totoo man or kung ano man yung nangyayari, if ever lang na totoo talaga, medyo valid naman din yung argument niya. Ewan ko lang kung yung sa mga recent na opinion ni or mga video message nitong si Sponsor ay medyo lumabag na siya sa mga linya-linya, like parang ganon. Ewan ko lang. Yun na yung din natin. So since nandito pa naman tayo sa episode 1 ng usaping ito. So, I think medyo din yung niya, yung claim niya nga kasi yun nga pinakita niya merong ebidensya, tapos yun medyo na-upset din siya. Siguro ang pinagkakukunan din talaga yung yun nga hindi nga dumating doon sa mismong tao na gusto niya sanang padalhan. Sobrang naiinis siya kasi doon napunta sa mga kapitbahay lang daw na may kaya or yun nga yung receiver din ng package na yon nakasulat pa doon sa nakuha pa ni Sponsor kung sino yung tumanggap, which is kalib-in partner daw nung Ellie, which is kung ikaw naman siguro yung sponsor din, parang nakakaano din. I don't know kung ano yung tinutumbok niya talaga dito or sinasabi niya na ba talaga na magnanakaw yung Pugong Biyahero or ewan ko kung bakit hindi nila to na-settle into ano-ano. Kasi yun, ewan din natin kung ano talaga yung totoong nangyari sa conversation nila pero yun, dito nga nagsimula ang lahat. About nga doon sa package na hindi dumating sa dapat sanang padalhan ng sponsor. Kaya siguro itong video na ito, though syempre marami din namang supporter itong si Pugong Biyahero. I think kung totoo mang nangyari ito, valid din naman yung claim ni Ma'am Beth pero yun nga dapat may limitations din yung mga pinagsasasabi niya. Hindi niya dapat husgahan in overall kasi yun din yung kinapangit nun kapag husgahan mo yung tao in overall, 'di ba? Kasi yun. Pero yun, ang gulo kasi eh. Especially ganyan, di naman natin pwedeng i-discredit yung emotions nitong si Sponsor Kasi yun nga, meron nga siyang mga resibo and yun nilinaw niya rin na 28,000 or 27,000 yung value mismo ng package niya. May nakita nga ako sa thumbnail or sa nung pag-scroll ko ibang video
na parang nilalait yung ano niya, yung package niya kasi luma or anuhin lang daw. So di ko pa naman talaga nakita yung kung ano talaga yung laman ng package. Ang sinabi niya lang doon na maraming mga bag, may mga hygiene, may mga deodorant, kung ano-ano pa man. Tapos yun nga, worth nga yun ng 27,000. So mahal na rin yun, mahal na rin yun. Sabi ano, sobrang ano pala nito, magulo pala ito. Sana inayos na lang nila ito sa Convo. Pero iwan ko kung anong nangyari. Siguro nga dahil doon sa hindi din mag-reply. Ano. So yan lang muna guys. Next time, panonoodin naman natin yung side ni Pugong Biyahero. Tapos yun, tignan natin doon kung ano nga ba yung flow ng usaping ito. Kasi sobrang ano nito eh. Every time na mag-scroll talaga ako sa YouTube ay sobrang ano siya, bardagulan to the max talaga. Pati meron ng mga defender. Since tayo, bago pa lang din tayo sa usaping ito, need nating pakinggan yung other side. Pakinggan din natin yung other side para naman mabalansin natin, di ba? Hindi tayo pwedeng mag-jump agad na, oy, dapat si Pugong Biyahero, oy, dapat si Mambet. So ngayon, since si Mambet yung narinig natin or na ano natin yung opinion niya dito or yung side niya, syempre wala pa naman yung side ni Sir Pugong Biyahero, di ba? So di pa rin talaga natin masasabi kung ano man. So, yun, kayo na lang din ang bahalang humusga kung trip nyo talaga, kung kanino kayo pumapanig. Dito ba kayo sponsor kayo Pugong Biyahero? Comment down below na lang kayo. Basta next time, gagawa natin yung reaction, yung video ni Pugong Biyahero about dito. So, yan lang naman. Maraming salamat din doon kay Raymond the Narrator. Credit sa pag-compile. Tapos yung sa owner mismo ng video na yung sponsor na si Mambet. Tapos, yun lang. Bago nyo iwan yung channel natin, syempre huwag nyo kalimutang i-subscribe, click notification bell at mag-iwan ng like sa video ito para maging updated kayo kapag meron tayong bagong reaction video gaya nito. So yun lang naman guys, kita-kits sa susunod na reaction video. Filipino IZs out.